Tila kinain ng buhay ng lead defense counsel ni VP Sara na si Attorney Sheila Sison ang House Lead Prosecutor na si Representative Jervil Luistro. Ganyan kung ilarawan ng informant ang day 1 ng closed-door pre-trial conference para sa impeachment case ng bise. Nangibabaw daw kasi ang defense team sa mga talakayan doon. Unprepared umano para sa informant ang House prosecution sa naging arguments ng defense team ng bise, na lumaon ay naging dahilan daw para mas maging aktibo si Private Prosecutor Lorna Capunan sa diskusyon. Itong si Congresswoman Luistro at si Attorney Capunan, ayon pa kay Tio Moreno. According to our source, kinain daw ng buhay ni Attorney Sheila Sison si Luistro kahapon sa pre-trial. Kaya pala niregla si Lorena Capunan. Literal na bloodbath ang nangyari. So I researched about the lead counsel of Vice President Sara Duterte. Here's what I found. So base sa kanyang education background, admitted to the Philippine Bar 2014, Bachelor of Laws, class valedictorian, San Sebastian College, Recoletos, Manila. Full academic scholar, Dean's Lister, all years. First recipient, Academic Excellence Medal of Honor, Bachelor of Arts in Communication Arts, major in Writing, UP Los Baños. Opinion Editor, University Student Paper. Founder and leader, various university organizations. Lady Chancellor, UP Sigma Alpha NU Sorority. Best Speaker and Best Campus Debater, UP Campus Debate, 2 consecutive years. At ang kanya namang professional experience, partner, Fortune Narvasa and Salazar Law. Specializers in criminal litigation, civil litigation, family law, appellate practice, labor law, mining law, and corporate law. Lead counsel in multiple Sandigan Bayan cases. Firm's Lawyer of the Year 2015 to 2018. 4-time consecutive awardee. Member, Philippine Dispute Resolution Center Incorporated. Ano ba ang nagaganap pag may pre-trial? Yung pre-trial po, meron tayong unang tinatawag dyan, yung stipulation of facts, yung pagkakasundo ng prosecution at ng depensa na, pagkasunduan na natin ito, hindi na ito kinakailangang patunayan pa o i-take up pa during the impeachment trial. Dahil yan, alam naman na ng lahat yan, alam naman natin na establish yan, and so on and so forth. Yun po yung una, yung stipulation of facts. Kung magkakasundo, para hindi na ang purpose po ng pre-trial ay makatipid sa oras at panahon na gugugulin yung impeachment court sa pagdinig nitong lagi kong sinasabing huwad na impeachment case laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Bakit kinakailangan, bakit layunin ng impeachment court na makatipid ng oras at panahon? Kasi nga ho, nasa balikat ho ng mga taxpayers yan nasa atin po yan Tayo ang nagme-maintain ng impeachment court. Para lang po alam ninyo, kaya dapat kayo lahat kasali rito. Whether you are for or against it, well, let's agree to disagree. Feel free to enter my page and there's pwede ipopost pa natin kung meron pong sense yung inyong sinasabi. Dito, hindi pa pwedeng wala kang stand. Bakit? Taxpayers money po ito Kada bukas ng impeachment court proceedings, kada bukas ng impeachment trial, gagamit ng kuryente yan, naka-aircon yan, may ilaw yan, may mga empleyado at kawani ng Senado yan. Ang dami niya, may pakain dyan. Saan galing yun? Hindi naman sa bulsa ng prosecution personal Hindi naman galing yan sa bulsa, personal fund or money ng prosecution, whether it be coming from the House panel or yung private prosecutors, lalo na yung private prosecutors. Ba't naman sila magbabayad? Sila pa nga ang babayaran. So ito ay tax burden po ito sa taxpayers. Pagkatapos po niyan, merong sinasabing simplification of issues. So yung pre-trial may stipulation of facts. Pangalawa po diyan, yung simplification of issues. Ang simplification of issues, they just define the exact actionable questions. Yung mga pwedeng aksyonan ng Senado, pagkakasunduan na nila para desisyonan na ng mga senator judges. Remember, hindi po ito mambabatas Yung impeachment court, hindi nila trabaho ang magsagawa ng batas.
sila ay mga hukom diyan sa impeachment court. And of course, alam ito ng mga abogado, pati ng mga law students, marami rin naman tayo na nakasubaybay na mga law students dito, andyan din yung marking of evidence, yung pagmamarka ng mga ebidensyang ipapakita ng magkabilang panig. Ng prosecution, syempre merong depensa rin ipapakita upang labanan yung weight of evidence or sufficiency of evidence na ipapakita naman ng prosecution. Si Tess Caballero, maraming salamat sa iyo. Tess Caballero, maraming salamat. At syempre, nandiyan yung witness identification. Yan ang maganda, yung witness identification. Base sa mga ilang naging pahayag at nailathala rin ito sa ilang social media pages, pati sa mga ibang podcast. Yung identification of witnesses, naglalabasan yung pangalan ni dating Executive Secretary Lucas Bersamin, pinatatawag na bilang testigo. Bilang testigo nino ng prosecution ba o ng defense? Either way, maganda yun. Kung sino man ang magpipresenta sa kanya, whether prosecution or defense, it's high time to present him. Ang tagal na sinasabi yan eh. Ayaw humarap dahil nga raw nag-aantay ng proper forum. The impeachment trial is the best forum na maipatawag ang mga personalidad na ito. Lumabas din yung pangalan ni Mina Pangandaman. Matagal nang hinahanap sa lahat ng Blue Ribbon ng mamamayang Pilipino. Hanggang ngayon, siya yung may pangangalaga ng budget o pera nating mga Pilipino. Bilang DBM Secretary, wala pa rin kaso ni hindi man iniimbestigahan. Maraming salamat sa ating mga kaibigan. Kay Hakbang ng Maisog, hindi mo pera yan, South Korea, mabuhay kayo. At maraming salamat sa palagi ang pagsubaybay, yung ating Hakbang ng Maisog, South Korea. Ang si Troy Rodriguez, aking primo, ang ginina kita pag magka-apelido tayo. Maraming salamat sa iyo, Troy Rodriguez. Si Yeyen Lee, good morning din sa iyo. At may kausap itong si Syke Pakingan. Ayan, ang sabi ni Syke Pakingan, hayaan mo lang siya, Syke, at kahit bigyan mo siguro yung kung sino man yung nakakatalo mo dito sa ating pagla-live ngayon, kahit bigyan mo ng 10 feet na index card yan, ang taong talagang sarado ang pag-iisip, kahit may aral o walang aral sa batas, Bendalo rin yan. Kamag-anak ni Bendalo yan. Maraming salamat sa iyo, sa iyong pagsama, Syke Pakingan. Sabi ni Atmalu Ancheta, ayan, ganun talaga eh. Pag meron silang ginawa, kailangan nilang harapin. Si Susan Bualan, God bless you too, Susan Bualan. May tamang panahon. Alam ninyo, Susan at mga kababayan, yung pagkapanalo, alam ko naman na tayo ay nagtagumpay dahil sa tulong ninyo. Malinaw sa akin yan. Subalit, tama ka, kung ano ang ilalaan nung kinikilala kong dakilang may kapal, aking tinatanggap lagi yan. Sapagkat ganun ang buhay natin eh. Hindi ka pa pinapanganak, ultimo yung hibla ng iyong buhok, yung hibla ng iyong balat, yung iyong mga kasukasuhan, alam na yan eh. Nakaplano na yan. So hindi na natin pwedeng nabasa ko yung hindi na natin pwedeng baguhin yan. Maraming salamat sa iyo. Si Alma Yulo Mamosto, always present. Sabi niya, inom ka raw ng maraming tubig. Ay, alam mo ninyo, ito yung maganda pagka unfiltered yung live podcast. Pati yung mga comments, whether good or bad, aking pinapakita ho dyan eh. Bakit? Di po tayo apektado doon sa mga trolls. Diba? Kaya nga tayo binigyan ng aral, kaya nga tayo binigyan ng talino, kaya tayo binigyan ng tamang pag-iisip para hindi patulan yung trolls, kundi lalo pang magpursige
at magpunyagi sa ating live podcast na ang layunin ay maiangat ang antas ng pampublikong diskurso. Kaya yung mga comment na negatibo, hayaan mo lang, Alma, ganyan talaga at loaded yung mga yan, paldo rin yan. Kagaya ng mga amo nila na paldong-paldo dahil sa mali-malitang pera. Ito kasama natin, si Glenda Salvador Ramel, watching from Toronto, Canada. In Toronto, Canada, ngayon po ay 7:30 na ng gabi. Tama ba, Glenda Salvador Ramel? Glenda Salvador Ramel, watching from Toronto, Canada. Maraming salamat at magandang gabi sa iyo. At maraming salamat sa iyong pagsama sa ating live ngayon. Si Cora Martin Perry, we are stand for the truth till the end. Tama po yun. Sapagkat isa lang ang bansa natin at kawawa yung ating mga kabataan, kung hahayaan natin na magkaroon tayo ng weaponized Senate. So balik ko tayo, yung pre-trial, so meron tayo dyan, pre-trial. Bahagi ito ng nagaganap na impeachment trial proceedings sa huwad na impeachment case laban kay VP Inday Sara. Ano raw ba yung naganap? Hindi natin pare-pareho matiyak kung ano yung napag-usapan, ano yung naganap, sino-sino yung mga testigong ipatatawag o ipipresenta ng prosecution at ng depensa. Subalit ito po ay yung general overview kung ano yung nagaganap during the pre-trial. And as I have said, yung pre-trial is part of the rules of procedure on impeachment trial. Nandyan yung stipulation of facts, magkasundo na tayo, ito huwag na nating pagtalunan, establish na yan para makatipid ng oras. Nandyan din yung simplification of issues. Nagkakasundo, pilit pagkakasunduin yung partido, na magkasundo na tayo na hindi na kinakailangang ipakita pa yung mga ibang bagay at magkasundo tayo sa mga definitive, actionable questions or questionable matters that must be decided early on by the senator judges prior to the trial, prior to going to the trial proper. Nandyan yung marking of evidence, nandyan yung witness identification, doon tayo na hinto. Yung witness identification, malalaking pangalan ng binanggit. Si dating E.S. Lucas Bersamin, si Amina Pangandaman, sino pa ba? Yung mga kinatawan ng Anti-Money Laundering Council, weaponized na rin yan eh. Yung abogadong violate lahat, yung bank secrecy, absolute po iyon eh. Alam niya yun, nakalimutan ko din pangalan ng executive director, yung batang abogado, mas bata ho kaysa sa atin. Kaya nayurakan yung mga ating saligang batas, pati yung mga batas na umiiral eh. Absolutely confidential po yung mga account, bank details, bank transaction, pero binulatlat voluntarily ng Anti-Money Laundering Council. Ipatatawag din daw yan. Patatawag din yung Commission on Audit. Maganda rin yan para malaman ano ba talaga yung kanilang naging findings doon sa Notice of Disallowance. Ito ba'y cured? Ito ba'y natugunan? Nakumpleto ba yung documentation? Naayos ba? Na-supply ba? Yung kulang na documentation, bakit ito na-flag? At bakit nabigyan ng Notice of Disallowance? At satisfied ba sila doon sa compliance ng OVP, doon sa mga kinikwestyong dokumento? Hindi naman ho kasi pagka nabigyan ka ng Notice of Disallowance ay questionable yung documents. Hindi po yun. Pag ikay nabigyan ng Notice of Disallowance, hindi po ibig sabihin meron kang dinispal kong pondo. Titin ko ha, ang ibig sabihin lang yan, kulang ka sa documentation. May hinahanap lang silang documentation to justify yung paggamit ng pondo. Ngayon, kung yun ay natugunan na, ibigay na, ipresenta, tapos na po yung Notice of Disallowance, wala pong issue doon. And finally, yung BIR, yung NBI, ipatatawag din, pati yung ombudsman, si Boying Remulla, ay ipatatawag din. Tingnan natin kung magaganap ito during the trial proper. Kaya nga, yung nabubuong konsepto sa isipan ng higit na maraming Pilipino, do we now have a weaponized Senate with the ascension of Sherwin Gatchalian as the new Senate President? Ibig bang sabihin compromised na
ang Senado.